Ang social media, isang mundong minsan ay tila takbuhan para takasan ang realidad. Isang lugar para tumawa, makipag-ugnayan, magbahagi ng mga alaala. Ngunit sa ilalim ng teknolohiyang ito, sa likod ng mga emoji at hashtags, mayroong isang bagay na mas madilim. Isang bagay na nakakakilabot. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong platform kung saan ka nagpo-post ng iyong mga saloobin at ibinabahagi ang iyong buhay, ay maaari ring maging isang patibong? Isipin mo ang isang lalaki, walang mukha, nakatago sa likod ng mapang-akit na mga post. Nariyan siya, nagmamasid sa mga timelines, nag-aabang, naghahanap. Alam niya kung paano hanapin ang mga nawawala, ang mga nag-iisa, ang mga miserable. Alam niya eksakto kung ano ang sasabihin, kung paano paiikutin ang kanyang mga salita para mag-alok ng panandali ang ginhawa, ngunit sa katotohanan, ang ipinapangako niya ay walang iba kundi kamatayan. Hindi siya basta kung sino lang. Siya si Takahiro Shiraishi, ang tinaguriang Twitter killer. Isang lalaking ginamit ang isa sa pinakasikat na platform sa mundo bilang kanyang personal na hunting ground. Isipin mo ito, nag-scroll ka sa iyong feed, ibinubuhos ang iyong kalungkutan, ibinabahagi ang sakit na nararamdaman. At biglang may isang taong lumapit na parang nauunawaan ka nila at nag-aalok ng kaaliwan. Ngunit sa likod ng mga maginhawang salita ay isang madilim na intensyon, isang bagay na hindi mo nakita na paparating. Sa episode na ito, hihimayin natin ang baluktot na pag-iisip ng isang taong pumili ng mga biktimang nawalan na ng pag-asa. Hindi lang ito kwento ng pagpatay, ito ay isang kwento ng manipulasyon, panlilinlang, at pulong kasamaan. Inalok ni Takahiro Shiraishi ang kanyang mga biktima ng mga pangako na lulutas sa kanilang problema at paghihirap, ngunit ang kanilang natagpuan ay isang bangungot. Ngayong araw, susuriin natin ang isa sa pinakakakilakilabot na kaso ng krimen sa Japan, kung saan ang bawat interaksyon, bawat tweet, ay isang hakbang patungo sa isang nakakatakot at madugong katapusan. Dadalhin ka ng kwentong ito sa pinakamadilim na sulok ng social media, isang lugar kung saan ang tiwala ay maaaring nakamamatay. Ito ang kwento ng kaso ng Twitter killer, na si Takahiro Shiraishi. Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong hubuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. Sa unang tingin, si Takahiro Shiraishi ay hindi mo aakalain na isang mamamatay tao. Sa panlabas, siya ay isang karaniwang 27 taong gulang na lalaki, nakatira sa isang maliit at masikip na apartment sa Zama, Kanagawa Prefecture. Siya ay tahimik, walang kibo, at isang introvert. Ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo, nagkukubli ang isang predator, isang taong gagamitin ng Twitter, isang platform para sa koneksyon, upang ilapit ang kanyang mga biktima papunta sa bitag ng kamatayan. Taong 2017, ang social media ay naging isang lugar kung saan ang mga tao ay nagbabahagi ng mga kaganapan sa kanilang buhay, mula sa kanilang masasayang sandali hanggang sa di kaaya-ayang mga karanasan. At para sa marami, ang Twitter, na ngayon ay kilala bilang X, ay tila naging kanlungan at isang lugar para ilabas ang kanilang mga personal na damdamin at ipahayag ang kanilang mga hinaing. Sa kasamaang palad, ito rin ang naging instrumento para maisakatuparan ang masamang balak ng isang taong tulad ni Takahiro. Gamit ang kanyang mapangahas na diskarte, lumikha si Takahiro ng mga iba't ibang Twitter profile, bawat isa ay idinisenyo upang maakit at makuha ang pansin ng mga taong nasa vulnerable state at nasa madilim na yugto ng kanilang buhay, mga taong nasa bingit na ng pagkatalo sa kanilang mga laban sa buhay. Gamit ang mga alias, ipinakilala niya ang sarili bilang isang taong makakatulong sa kanila na mamatay at magpakatiwakal ng walang sakit, o mas higit pa, inaalok niya ang ideyang sabay silang mamamatay. Siya ang tahimik na anino sa likuran, nag-aantay ng tamang oras para umatake.
Karamihan sa mga biktima ni Takahiro ay babae, na ang edad ay nasa kanilang kabataan at early 20s. Mga kababaihan na naghayag sa internet ng kanilang pagnanasang tapusin ang kanilang buhay, naghahanap ng paraan para takasan ang kanilang pagdurusa. Sa kanilang mga mata, si Takahiro ay tila tagapagligtas, isang taong kaagapay sa sakit at nakakaunawa ng kanilang nararamdaman. Ngunit sa katotohanan, siya ang kanilang bangungot. Isa-isa silang lumapit kay Takahiro, umaasa sa isang paraan ng pagtakas. Ngunit hindi nila alam na sila ay naglalakad papunta sa kamatayan. Ang pamamaraan ni Takahiro ay kasing lamig at kalkulado gaya ng kanyang mga pagpatay. Matapos makipagpalitan ng mga mensahe, kanyang kukumbinsihin ang kanyang mga biktima na magkita sila ng personal. Ang pangako ay laging pareho, iaalok niya sa kanila ang kapayapaan, isang paraan upang matapos ang kanilang pagdurusa. Minsan ay iminumungkahi pa niya na sabay silang mamamatay, na nagbubuo ng isang baluktot na samahan sa kanyang mga biktima. Ngunit pagdating nila sa kanyang maliit at masikip na apartment, isang bagay na mas nakakatakot ang kanilang sasapitin. Mula Agosto hanggang Oktubre ng taong 2017, sa loob lamang ng 3 buwan, pinaslang ni Takahiro ang 9 na katao, 8 babae at 1 lalaki. Hindi lang niya pinatay ang mga biktima, sinakal niya ang mga ito hanggang sa mawala ang kanilang hininga sa pinakamalupit na paraan. Ngunit hindi doon nagtapos ang karahasan. Matapos patayin, maingat niyang pinaghati-hati ang kanilang mga katawan, na tila nagkakaroon ng kasiyahan sa proseso. Para kay Takahiro, ang mga pinutol na bahagi ng katawan ay hindi lamang basta ebidensya, ito ay mga tropeyo. Inilagay niya ang mga ito sa cooler boxes at mga plastic bag na kanyang itinago sa kanyang apartment, na parang mga alaala ng kanyang malagim na gawain. Isipin mo ang isang maliit, nakakasakal na silid na puno ng amoy ng kamatayan, kung saan ang mga labi ng mga buhay ay nakasalansan ng walang pakialam. Kalaunan, inamin ni Takahiro na ang pagputol-putol ng mga katawan ay hindi lamang para maitago ang ebidensya kundi ito ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Natagpuan niya ang ligaya sa nakakakilabot na kaguluhan na kanyang nilikha. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na aspeto ng kasong ito ay kung gaano kametikuloso ang mga hakbang ni Takahiro. Inexploit niya ang emosyonal na kahinaan ng kanyang mga biktima, ginamit ang kanilang sariling mga sugat upang matamo ang kanyang layunin. Ang mga kababaihan na kanyang inakit ay mga taong nakakaranas ng malalim na kalungkutan, na dumistansya na sa kanilang pamilya at mga kaibigan, at tila walang masasandalan. Alam ito ni Takahiro. Sa kanyang isip, walang makakapansin kung sila ay mawala, at sa una, tama ang kanyang plano. Ngunit paano nga ba naging isang mamamatay tao ang tulad ni Takahiro? Saan nagsimula ang kadilimang ito? Mahihinuha na ang ugat ng krimen ni Takahiro ay nagsimula dahil sa masamang relasyon nito sa kanyang pamilya. Matapos ang isang mainit na pagtatalo sa kanyang ama, itinapon ni Takahiro ang ideya ng normal na pamumuhay. Lumayo siya sa kanyang pamilya at nanirahan mag-isa habang umiiral ang puot at galit sa mundo. Dito ay nagsimula siyang maghanap ng mga nag-iisa at walang kasama, mga babaeng maaari niyang akitin, manipulahin, at pagnakawan. At natutunan niya kung paano ito gawin. Bago siya naging mamamatay tao, nagtrabaho si Takahiro sa madilim na mundo ng Kabukicho, ang kilalang red light district ng Tokyo. Bilang isang recruiter para sa escort services, ginalugad niya ang mga lansangan ng lungsod, nangangalap ng mga kababaihan upang pasukin ang mundo ng sex work at prostitusyon. Alam niya kung paano makita ang mga insecurities ng mga kababaihan, kung paano baluktutin ang mga ito upang gawing kahinaan, at kung paano kumuha ng pera mula sa mga taong halos nasa dulo na ng kanilang pag-asa. Ang madilim na sining ng manipulasyon ay naging pangalawang likas na katangian sa kanya. Pinuntirya niya online ang mga babaeng may suicidal thoughts. Ang mga kababaihan na desperado at naghahanap ng aliw, ay naging perpektong biktima. Pinuno niya ang mga ito ng papuri, nag-alok ng huwad na ginhawa, habang inihahanda ang mas madilim na plano. Ngunit ano ang nagtulak kay Takahiro para pumatay, mula sa dating gawain ng panlilinlang?
Nagsimula si Takahiro sa kanyang pagpatay dahil sa pangamba at takot, na baka ang isa sa mga babaeng kanyang niloko ay magsumbong at mag-report laban sa kanya. May isang babae na nagpahiram sa kanya ng pera at ngayon ay gusto na itong mabawi. Natatakot siya na baka lumapit ito sa mga pulis, at baka mabunyag ang iba pa niyang iligal na gawain, ang pag-recruit ng mga babae para sa prostitusyon. Sa takot at desperasyon, nagdesisyon siyang patayin ang nasabing babae. Ito ang kanyang unang biktima. Sa simula, nag-atubili si Takahiro dahil mahirap para sa kanya ang pumatay. Ngunit dahil sa kanyang trabaho bilang recruiter, kung saan araw-araw siyang gumagawa ng mga iligal na bagay, naitanim na sa kanyang isipan ang pananaw na ito, magiging problema lamang kung mahuhuli ka. Subalit nang makatawid siya sa linya ng karahasan, wala nang urungan. Matapos ang unang pagpatay, inamin ni Takahiro na ang mga sumunod ay naging madali na lamang. Ang bawat buhay na kanyang tinuldukan ay naging tila bahagi na lamang ng isang nakakatakot na routine. Hindi agad napansin ang pagkawala ng mga biktima. Marami sa mga kabataang babaeng ito ay unti-unting nawala ng koneksyon sa mga taong malapit sa kanila, at ang kanilang mga hinaing online ay hindi napansin ng mga taong maaaring nagligtas sa kanila. Hanggang sa isang pamilya ng biktima ang nagsimulang magtanong, dito nagsimulang lumabas ang mga bitak sa plano ni Takahiro. Noong huling bahagi ng October 2017, iniulat ng kapatid na lalaki ng isang 23 taong gulang na babae na nawawala ito. Nakikipag-usap ang babae kay Takahiro sa Twitter bago ito naglaho. Sa pagnanais na malaman ang katotohanan, nagsimula ang kanyang kapatid ng sariling investigasyon, sinundan ang mga digital footprints ng kanyang kapatid, umaasang makakita ng anumang bakas patungkol sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang paghahanap ay humantong sa account ni Takahiro sa Twitter, isang palitan ng mensahe na magbibigay daan sa paglutas ng misteryo. Napansin ito ng mga pulis. Gamit ang mga digital trail na iniwan ng babae. Natunto ng mga investigador ang huling aktibidad ng babae sa apartment ni Takahiro sa Zama. October 30, 2017, ang araw na maglalahong parang bula ang balat kayo ng pagkakakilanlan. Nang dumating ang mga pulis sa apartment ni Takahiro, wala silang kamalay-malay sa mga nakapangingilabot na bagay na naghihintay sa kanila sa likod ng pintuang yon. Ang kanilang natuklasan ay tila isang eksena mula sa isang bangungot. Ang mga labi ng siyam na katawan ay nagkalat sa maliit na silid. Mga cooler box na puno ng mga pugot na ulo, mga buto, at mga laman ay nakasalansan na parang mga gamit na nakalimutan na. Agad na tinawag ito ng media bilang House of Horrors. Sa harap ng hindi matatawarang ebidensya, sa simula ay nagtangka pa si Takahiro na itanggi ang kanyang pagkakasangkot sa mga pagpatay. Ngunit habang lalo siyang dinidiin ng mga ebidensya, unti-unting naglaho ang kanyang lakas ng loob. Alam niyang wala ng takas mula sa mga ginawa niya, kaya't buong linaw na inamin niya ang bawat detalye. Agad na inaresto si Takahiro. Sa mga sumunod na araw, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Walang panghihinayang. Inamin niya ang lahat, bawat pagpatay, bawat pagputol ng mga bahagi ng katawan, bawat sandali ng kalupitan. Para sa kanya, tila isa itong baluktot na laro, isang laro na hindi pa niya nais tapusin. Kusang loob niyang inamin na kung hindi siya nahuli ng mga pulis ay magpapatuloy pa siya sa kanyang iligal na gawain. Maghahanap pa siya ng mga bagong biktima, mga taong miserable ang buhay upang pagsamantalahan. Ang lalim ng kanyang kabuktutan ay nagpanginig sa mga veteranong investigador. Si Takahiro ay hindi lamang isang mamamatay tao, siya ay isang tao na walang pakiramdam, isang taong itinuring na walang halaga ang buhay ng tao. Wala siyang pakialam sa sakit at pagdurusang idinulot niya sa kanyang mga biktima at sa mga pamilya nito. Isa siyang tunay na mandaragit, gumagamit ng mga anino ng social media upang masiyahan ang kanyang madilim na pagnanasa. At sa wakas natapos na ang paghahari ng Twitter killer. Ngunit may naiwan na mga katanungang ito. Paanong malayang nagagawa ng matagal ni Takahiro ang ganitong mga krimen nang hindi nahuhuli? Ilan pa kaya ang gumagamit ng digital space at internet upang manlinlang at gawa ng kasamaan ang mga inosenteng tao? At ang pinakamalubha, ilang buhay pa kaya ang maaaring nailigtas kung may nakapansin lamang ng mas maaga sa iligal na gawaing ito ni Takahiro?
Noong 2020, muling binuksan at ipinagpatuloy ang paglilitis ni Takahiro Shiraishi. Sinubukan ng depensa ni Takahiro na maglahad ng kakaibang baraha, ipinahayag nilang voluntaryong pumayag ang mga biktima. Tumindig si Takahiro sa harap ng hukuman, walang emosyon, habang sinusubukang kumbinsihin ang mundo na ang kanyang mga biktima ay nais mamatay. Nasa baluktot na paraan, binigyan siya ng pahintulot ng mga ito na tapusin ang kanilang buhay. Ayon sa depensa, ang mga babaeng ito ay matagal nang binabagabag ng mga mapanirang pag-iisip. At pumayag sa kanilang sariling kamatayan sa mga kamay ni Takahiro. Kung tinanggap ang naratibong ito, maaaring napalitan ng mas magaan na sentensya si Takahiro. Ngunit hungkag ang kanyang depensa, isang pagtatangka na iwasan ang hustisya na nararapat sa kanya. Ang mga biktima ay hindi nagnais na mapatay, sila ay mga taong nasasaktan, mga taong naghahanap ng aliw sa isang mundong tila iniwan na sila. Hindi nila hiniling ang kamatayan, hiniling nila ang isang tao na makikinig, na makakaunawa. Ngunit sa halip, ang kanilang natanggap ay isang kapalarang higit pa sa kanilang inaasahan. Sa kabila ng mga kasamaang ginawa niya, sa pamamagitan ng isang malamig at nakakatakot na pahayag na walang iniwang lugar para sa pagdududa, may isang kakaibang kawalang interes sa kanyang boses habang nagsasalita tungkol sa kanyang mga krimen. Inamin ni Takahiro na nakaramdam siya ng kaunting awa para sa ilan sa kanyang mga biktima. Ngunit pagsisisi, halos wala siyang naramdaman. Dagdag pa niya, sa isang nakakakilabot na tono na parang wala lang, na kung hindi siya nahuli ay wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Gayunpaman, bago matapos ang pandinig sa korte, nagmula sa kanyang mga salita ang pag-amin. Nagpakatotoo si Takahiro at ipinahayag na wala ni isa man sa kanyang mga biktima ang pumayag. Kinuha niya ang kanilang mga buhay, hindi dahil sa kahilingan nila, kundi dahil sa kanyang kagustuhan. Gusto niyang akuin ang kanyang ginawa, upang walang duda na siya ang may pananagutan sa siyam na pagpatay. Kaya't tinanggihan niya ang anumang pagkakataon na iwasan ang kanyang kapalaran. Sinabi niya sa hukuman na wala siyang balak na iapila ang kanyang sentensya. Para sa kanya, isa lamang pormalidad ang paglilitis, isang bagay na nais niyang matapos agad. Ayaw niyang patuloy pang magdusa ang kanyang mga magulang. Noong malamig na araw ng December 2020, nanahimik ang hukuman. Tumindig si Takahiro sa harap ng hukom habang binibigkas ang kanyang hatol, ang kamatayan. Matatag ang boses ng hukom, ngunit ang bigat ng mga salita ay hindi matatawaran. Ang mga ginawa ni Takahiro ay walang ibang katumbas kundi puro pinagplanuhang kasamaan. Walang dami ng manipulasyon, walang palusot, walang pagtatangkang baluktutin ang kwento ang maaaring magpabago sa malupit na realidad ng kanyang ginawa. Pinagsamantalahan ni Takahiro ang mga pinakamahina at mga pinakananganganib, at ginawa niya ito nang walang bahid ng pagsisisi. Ngunit ang tanong na nananatili, isang tanong na bumabagabag hindi lamang sa mga pamilya ng kanyang mga biktima kundi pati na rin sa lipunan, ay kung ito ba ay maaaring naiwasan. Paano naging posible na sa isang mundong napakakonektado, na pagkabit-kabit ng social media, may isang tulad ni Takahiro na maaaring magtago sa mga anino, hindi nahuhuli, at manipulahin ang mga taong nasa bingit ng pagkabigo? Ang Twitter murders ay nagpasiklab ng isang pambansang talakayan sa Japan. Paano natin mapoprotektahan ang mga taong nahihirapan sa kanilang mental health? Paano natin mapipigilan ang social media na maging sandata sa kamay ng mga malulupit? At hindi doon nagtatapos. Ang kaso ni Takahiro ay nagbukas ng nakakatakot na posibilidad, gaano pa karami ang katulad niya na nariyan. Ilang predator ang nakaupo sa likod ng kanilang mga screen ngayon, nagtatago sa likod ng mga peking profile, nagmamasid, naghihintay sa mga taong naghahanap lamang ng may pakialam. Hindi lamang ito problema ng Japan, ito ay isang pandaigdigang suliranin. Ang anonymity sa internet ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa mga taong nais itong pagsamantalahan. At ang mga panganib ay tunay, nagtatago sa mga parehong lugar kung saan ibinabahagi natin ang ating mga buhay, mga kaisipan, at mga pinakamadilim na lihim. Ang kwento ni Takahiro ay higit pa sa isang malungkot na kaso ng krimen. Ito ay isang babala para sa digital age. Ang mga plataporma na nagpapahintulot sa atin na kumonekta,
makahanap ng pagkakaibigan at suporta, ay maaari ring maging madilim at mapanganib na mga lugar. Sa likod ng bawat tweet, bawat direct message, mayroong isang tao. Ngunit minsan, sa likod ng maskara ng tulong, mayroong isang mandaragit, naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Isipin ang huling pagkakataon na nagbahagi ka ng isang bagay na malalim at personal online. Sino ang tumugon? Ano ang kanilang mga intensyon? Sa kaso ni Takahiro, naniwala ang kanyang mga biktima na nakahanap sila ng pagkakaunawaan, ng kapwa pagdurusa, ng isang taong magiging kasama nila sa oras na tila wala ng iba. Ngunit ang kanilang natagpuan ay isang halimaw. Kaya sa susunod na mag-scroll ka sa iyong social media feed, itanong mo sa iyong sarili, sino ang tunay mong mapagkakatiwalaan online? Alam mo ba kung sino ang nagmamasid, sino ang sumusubaybay sa bawat post mo? Sa bawat salita mo, manipis ang linya sa pagitan ng pakikiramay at pananamantala, at mas madaling maging biktima ng isang taong nagtatago sa likod ng screen kaysa sa inaakala natin. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa katapusan ng kwento na ito. Ang mga krimen ni Takahiro ay mananatiling nakaukit sa madilim na kasaysayan ng modernong true crime. Isa itong kwento na nagpapaalala sa ating lahat ng mga panganib na nagtatago sa digital age, at ng kahalagahan ng pagtingin sa mga nasa paligid natin, lalo na sa mga maaaring tahimik na naghihirap. Kung sakaling maramdaman mo na mag-isa ka, o kung mapansin mo ang isang taong naghahanap ng tulong online, tandaan na laging may pag-asa. At hindi ito matatagpuan sa mga anino ng mga taong may masamang hangarin. Kung ang kwento na ito ay tumatak sa iyo, nagbigay sa iyo ng kaba, o nagbigay daan upang mapag-isip-isip mo ang iyong sariling kaligtasan online, mangyaring maglaan ng sandali upang ilike ang video na ito at mag-subscribe para sa higit pang malalim at nakakatakot na true crime content. Sa pamamagitan ng pag-on ng notifications, hindi mo mamimiss ang anumang episode, at matutulungan mo ako na maikalat ang kamalayan sa mga kwentong kailangang marinig. Sama-sama, maaari nating ipagpatuloy ang mga pag-uusap na ito at sana maiwasan ang susunod na trahedya. Maging mapagmatsyag, maging maalam, at higit sa lahat, manatiling ligtas. Hanggang sa muli. Ito ang Kwentong Kakaiba.